Babasahin ko po yung talata na ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga. Dito po sa Judges chapter 6 verses 12 to 16, ganito po ang sinasabi sa English version. When the angel of the Lord appeared to Gideon, he said, "The Lord is with you, mighty warrior." But sir, Gideon replied, "If the Lord is with us, why has all this happened to us? Were all his wonders that our fathers told us about when they said, 'Did not the Lord bring us up out of Egypt?' But now the Lord has abandoned us and put us into the hand of Midian." The Lord turned to him and said, "Go in the strength you have and save Israel out of Midian's hand. Am I not sending you?" But Lord, Gideon asked, "How can I save Israel? My clan is the weakest in Manasseh, and I am the least in my family." The Lord answered, "I will be with you, and you will strike down all the Midianites together." Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Merry Christmas po. Ayan, advance na pagbati sa inyong lahat. Nais ko pong simulan ng message ng Panginoon sa bawat isa sa atin ngayong umaga sa isang kwento patungkol sa isang malaking iglesia na nangailangan po sila ng misyonero. So, ito pong church na ito ay nangailangan ng isang missionary sa isang province. At yung pong elders ng church ay nag-usap kung ano po yung qualification na kailangan para magsugo ng isang missionary. So, nanawagan po sila among doon sa congregation kung sino po yung pwedeng tumayo, mag-volunteer para isugo sa isang mission sa province. At hanggang sa nanawagan sila sa congregation, nanawagan sila outside of the church, naglagay sila ng mga ads, ng poster kung sino yung pwedeng mag-ask kung pwede silang maging missionary. So, naglagay ng mga qualification yung church kung sino yung. So, ang daming nag-apply, mga dating mga pastor, mga kung saan-saan pastor, ang daming nag-apply doon sa simbahan. So, merong isang nag-apply na ang kanyang qualification ay akma doon sa hinahanap ng church na yon. So, ang ginawa po nung isang pastor na yon ay pumunta po sa secretary at sabi niya ay binigay niya ang kanyang resume para siya ay mag-apply bilang missionary doon sa province. So, in-evaluate po ito ng secretary, pinakita sa pastor, tinignan, etc. Tapos sabing gano'n ng secretary ay tinawagan siya. Sabi niya, pumunta ka ng 5:00 ng madaling araw sa opisina ng simbahan at ikaw ay i-interviewin. So, ang ginawa po ng missionary na ito, 4:30 pa lang ng umaga, nandun na siya sa labas. No? Kahit na maginaw, ay nandun siya, nagtsatsaga siya. Pero, siya po ay na-stuck doon ng maraming oras sapagkat dumating yung secretary 11:00 na ng tanghali. So, 11:00 ng tanghali, dumating yung secretary at binati siya, bumati naman siya. Yung pagbati ng missionary ay walang halong inis o para bagang nagsasabing, ang sabi mo 5:00 ng madaling araw, pero dumating ka 11:00, parang unprofessional naman yung touring, yung trato, parang ganon. So walang ganon, walang bahid, bagkus yung kanyang pagbati ay talagang pagkakita na sila ay masaya yung missionary na makita yung secretary kahit na 11:00 ng tanghali dumating. So sabi uli ng secretary sa kanya, maghintay ka uli dyan. So may baon siya ng pagkain sa tanghalian, pinatawag siya ng secretary 2:00 na ng hapon. So gano'n, no? So, pero pagpasok ng opisina ng missionary, hindi mo pa rin mababanaag sa kanya yung pagkainis. Bakit gano'n ang trato sa kanya na pinaghintay siya ng halos maraming oras, kalahating araw siyang pinaghintay. Hindi mo mababanaag sa kanya yung parabagang bahid ng pagkainis doon sa trato sa kanya, sa kanyang pag-a-apply doon bilang missionary. Tapos noon, iniisip niya, kapag siya ay in-interview na ng secretary, maraming mga theological terms, i-interviewin siya paano siya nagkaroon ng encounter with Jesus Christ, kung ano yung mga doctrines na alam niya na pwedeng i-compare kung ito ay sumasang-ayon sa statement of faith ng church.
So, nakita na kasi yun na-review na yun ng pastor, na-review na yun ng elders ng church kung sino siya, ano yung background niya, ano yung theological orientation niya sa mga nakaraan niyang simbahan, kung saan siya nag-aral. So, na-background na, ang tawag nun? Background check na ng church yung missionary. So, ang ginawa ng secretary, sige, itong tanong ko sa'yo ay matama mong pakinggan at sagutin. Sabi niya ganun. Pwede mo bang i-spell yung dog? Sabi sa kanya. So, bagamat napangiti siya, pero walang bahid ng pagkainis na parang iniinsulto siya kasi ang pinagagawa sa kanya, ang unang tanong sa kanya ay kaya niya bang i-spell yung 3 letra na dog? Parang aw-aw, no? Hindi naman aw-aw yung sagot ng missionary. So, masayang sumagot yung missionary. Ang sabi niya, letter D-O-G. So, gano'n. Okay, very good. Sabing gano'n ng secretary sa kanya. So, sunod na paggagawa ko sa iyo ay spell mo naman yung cat. So, sabi naman ng missionary naman, hindi naman meow-meow. Hindi meow-meow, no? Ang sabi naman ng missionary uli ay C-A-T. Sabi sa kanya secretary, okay, bumalik ka, next Sunday, pakikilala ka sa board, ikaw ay tanggap na. Ganon. So, after ng service ng church, nag-meeting yung elders ng church, pinakilala yung missionary. Siya po ay tinanggap na. Tinanong ng isang membro ng elders ng church, bakit mo siya tinanggap? Sabi ng secretary, yung question about theological background niya, orientation niya, ministerial experience niya, wala nang question doon. Ang kailangan nating alamin yung kanyang Christ-like character. So, magmi-mission siya sa isang lugar, magpapasimula siya ng church doon, tinitignan natin yung kanyang pagiging pasensyoso. Pinaghintay natin siya ng matagal. At hindi mo mababanaag sa kanya yung pagkainis at parang nainsulto siya doon sa trato sa kanya. Bagkus naghintay siya ng matyaga siya doon, masaya siyang naghintay, meron siyang pagpapakumbabang inako lahat yun, at yung kanyang ipinakitang karakter sa akin ay karakter na wangis ni Kristo. Pinag-spell natin siya ng dog and cat na parang pambata lang. Para bang insulto sa kanya. Pero walang mababanaag sa kanya na nainsulto siya. Bagkus ay buong pagpapakumbaba niyang sinabi ito. Yun ang kailangan nating misyonero. Matyaga, mapagpakumbaba, sapagkat yun ang nais ng Panginoon na makita sa isang missionary doon sa isang lugar na kanyang pupuntahan. Ang pamagat po ng ating pagbubulay-bulayan ngayon ay pinili kahit hindi karapat-dapat. Ito pong buhay ni Gideon ay hinango po natin sa Judges chapter 6, verses 12 to 16. Ito po yung panahon ng bayang Israel ay bagamat nasa form ng theocracy, ay devastated sila nung panahon na ito. Ang Diyos sa panahon ng Judges ay nagtitindig ng mga hukom para manguna sa bayang Israel. Ito po yung panahon na ang bayang Israel ay pinarurusahan ng Diyos. Nababanggit ko po sa inyo nung mga nakaraan yung laging cycle ng buhay ng Israel. Yung kapag sila po ay pinagpapala, sa sobrang pagpapala na kailang naranasan, kapayapaan, pagtatagumpay, blessing materially, ay nakakalimot sila sa Diyos. So sila po ay nagiging matigas ang ulo, nagmamayabang, at sumusuway sa utos ng Diyos. Ganun yung ganun po ang attitude, ganun po yung behavior, ganun po yung puso, yung perspective ng mga Hudyo, ng mga Hebrew people. Kaya kapag nakita po ng Diyos na sa kabila ng pagpapala, nakakalimot yung bayang Israel, ay ang ginagawa po ng Diyos, nagpapadala po siya ng ibang bayan. Tumatawag ang Diyos ng ibang bayan para lupigin. So ang nangyayari po, lahat ng pananim, lahat ng bahay, sinusunog, sinisira. Yung pong mga babae po ay nagiging sex slave. Yung pong mga lalaki ay ginagawang sundalo. So ganun po karumal-dumal yung naranasan ng bayang Israel. So ang gagawin po kapag sila po ay dinidigmanan ng ibang bansa sa kanilang paligid, sila po ay magdadamit ng sako, magbubuhos ng abo, hihingi ng tawad sa Diyos, hihingi ng tulong sa Diyos. Ang Diyos naman, dahil nga may tipan sa kanilang mga magulang mula kay Abraham,
na hindi sila pababayaan, na kahit na anong sitwasyon ng kanilang buhay, kahit na sila tumatalikod sa Diyos, patatawarin sila at muling kukunin, muling tatanggapin, pagbibigyan ng pagkakataon. Kaya nga po, kapag ang Biblia ay lagi nagsasalita na ako ang inyong Diyos ng inyong mga magulang ni Abraham. Sapagkat yung po kasing Diyos, yung pong mga magulang ng bayang Israel, meron pong tipan sa Diyos. Ang Diyos ay nakipagtipan sa kanilang magulang. Kaya po kapag i-relate po natin sa ating panahon, yung pong mga magulang natin, lalo na ngayong may pananampalataya sa Diyos, yung pong ating mga panalangin tayong mga magulang, na ang Diyos ay nakikipagtipan sa atin, na tayo din naman nakikipagtipan, ay may bunga sa susunod na mga henerasyon para sa ating mga anak. Naniniwala po ba tayo doon? Amen, no? So, ganun po yung sitwasyon, no? Kaya binibigyan ng diin ng Diyos yung kanyang ako ang Diyos ng inyong mga magulang. Nire-remind sa kanila na kaya ko kayo kinukupkup ay dahil sa panalangin ng inyong mga magulang. Na kaya ko kayo pinapatawad ay dahil sa ginawa ng inyong mga magulang na mga bagay na kung saan sila po ang inyong mga magulang ay nag-commit ng buhay para sa kapurihan ko, ganun ang parang sinasabi ng Diyos. So, ang mangyayari po, magtitindig ang Diyos ng isang pinuno, ito nga po sa panahon ng hukom, at muling mararanasan ng bayang Israel yung kaginawahan, muling paghango sa pagkakaalipin, pagpapalain ng Diyos. Kaso pag pinagpala na naman, tatalikod na naman. So ganun, paikot-ikot. No? Dapat constant, Dapat pataas siya. Ang nangyari, paikot-ikot siya. No? Sa buhay natin, pananampalataya, minsan ganun din, na kung saan ay nagigising tayo kapag medyo may tapik ng Panginoon. Medyo lumalapit sa Panginoon sa panahon ng mga suliranin. Kapag tayo nagkasala ay tinatapik ng Panginoon at lumalapit tayo sa Kanya. Nawa ay makita ng Panginoon na hindi tayo cycle, kundi ang ating pananampalataya, paglalakbay sa ating pananampalataya ay constant at ito ay umuunlad. Ngayon dito po sa ating pong pagbubulay-bulayan ay makikita po natin kung paanong isang tao na pinili ng Diyos at sa ating kapanahunan ay patuloy na pinapahayag sa atin na tayong lahat ay pinili ng Diyos upang magtagumpay kahit na hindi po tayo karapat-dapat. Muling ipapakita sa atin ngayong umaga na wala pong karapat-dapat. Pinili tayo ng Diyos na hindi karapat-dapat upang hindi mahayag yung ating sarili, kundi mahayag yung kaluwalhatian ng Diyos. Una nating makikita dito sa verses 12 to 15, ang isang bagay na kung saan ay ang Diyos ay gumagamit ng ordinaryong tao to do extraordinary things. No? God uses ordinary people to do extraordinary things. Kung titignan po natin yung ating sarili, ano yung ating makikita sa salamin? Pogi, maganda, no? Siyempre, no? Lagi akong kinakantsawan ng asawa ko kasi kapag titingin ako sa salamin, ang pogi mo naman. Sabi, love your own daw. No? No, so, ang sabi nga ang tawag nun yun na lang yung pampalakas loob mo sa sarili mo. Na pupurihin mo yung sarili mo pag ikaw sabi nga ang kagandahan ng kapugian ay nasa mata ng taong tumitingin. Ano? Okay, so kung titignan natin yung ating sarili, so meron tayong pwedeng masabing kapurihan, pero meron din tayong masabing kapintasan. No? Lagi ko sinasabi sa mga anak ko, wag nagkaroon kayo ng tigyawat, wag niyong pipisain kasi magagaya kayo sa akin. Ang dami kong pimples. Ang dami kong dimples pala. Kahit sa noo may dimples. No? So ganun, kung titignan natin yung ating sarili, ay pwede nating magpahayag ng kagandahan at kapintasan. Pero kung titignan natin yung ating sarili sa larangan ng buhay, kung paano tayong humarap sa mga pagsubok, kung paano tayong humarap sa mga gawa ng kaaway, at kung paano tayong mangarap, ay maaring masabi nating mapintasan natin yung ating sarili. Lalo pang mabigyan ng emphasis yung ating mga kahinaan. For example, si Moses, nung siya ay tinawag ng Panginoon, nakita siya ng Diyos na siya ay karapat-dapat kahit na siya ay may kapintasan. Si Moses ay isang mamamatay tao. No? Bagamat siya 40 years ay na-train bilang isang prinsipe pero pumatay. And after that, after 40 years again, doon sa pagiging pastol ng lahat ng mga kawan,
ay tinawag ng Diyos kahit na meron ng edad. Hindi siya marunong magsalita, pero tinawag siya ng Panginoon. Pero ang sabi niya sa kanyang sarili, matanda na ako at hindi ako karapat-dapat, lagi niyang tinitignan yung kanyang kapintasan, yung kanyang kahinaan, yung kanyang ginawa nung nakaraan. Parang nahihiya siya. Pero tinawag siya ng Panginoon. At sa kanyang pagtingin sa kanyang kapintasan, ang nabanggit niya, Lord, here I am. Opo, Panginoon, nandito ako, handa ako maglingkod, pero pwede bang sila na lang ang isugo mo? Here I am, but send them. Si Jeremiah, no? Si Jeremiah sa edad na probably ay 18 to 20 years old, ang tingin niya sa kanyang sarili, bata pa ako. Si Isaiah sabi niya, naku, magpapahayag ako ng judgment and salvation sa bayang Israel na napakatigas ang ulo. Biruin mo, kilala niya yung bayang Israel. Parang niya, sabi niya, ba't kayo ito yung pwedeng mangyari? Tinitignan nila yung kanilang kahinaan. Isa si Gideon sa tumingin sa kanyang kalagayan. Ang sabi ni Gideon ay nakita niya yung kanyang sarili una. Paano ako mangunguna? Pinabayaan na ako ng Diyos. Ano? Parang meron siyang pagsiste, parang meron siyang pagtatampo. Ang kwento ng aming mga magulang, tutulungan kami lagi ng Diyos, ang Diyos ay nasa amin, pero ba't kayo ito'y nangyayari sa amin? Parang sinasabi niya doon sa kanyang kausap, sa anghel ng Diyos, spokesperson o spokes-angel ng Diyos na kung saan ay sinasabi niya, eto ang gustong gawin ng Diyos. Ikaw ay manguna. Pero ang sabi ni Gideon, tinitignan niya yung kanyang kahinaan. Sabi niya, paano kaming magtatagumpay? Paano kung magtatagumpay? Tinatawag ako ng Diyos, pinabayaan na nga ako ng Diyos. Yun yung kanyang tinitignan. Pangalawa, yung kanyang inferiority. No? Yung sabi, mahina ako. Mahina siya sa kanyang clan, at sila pa yung sabi niya, mahina yung kanilang tribo, mahina din yung kanilang pamilya. So, ibig sabihin, parang sinasabi niya, wala akong kakayahan, hindi ako na-train sa military strategy. Paano ako mangunguna? Hindi ako marunong manguna sa pagigera. Tapos, mahina pa yung aming clan. Wala kaming kakayahan. So, merong giant of inferiority, merong giant of insecurity, so merong giant of intimidation, at baka pagtawanan pa siya ng bayang Israel, ng kanyang bawat tribo, nung kasamang mga tribo ng Israel, ng kanyang mga kamag-anak. Weakest clan, mahinang class, kumbaga, mahinang nilalang. Tapos tatayo para manguna sa bayang Israel. So nandun nakita niya ang kanyang sarili na napakaliit para manawagan sa bayang Israel, para himukin yung bayang Israel na, lika na, girahin natin ang Midianites sapagkat ibinigay na sa atin ng Panginoong Diyos yung pagtatagumpay. Hindi niya nakita yung kapangyarihan ng Diyos. Hindi niya nakita yung kapangyarihan ng kamay ng Diyos na kikilos, kundi ang kanyang nakita ay yung kanyang sarili, yung kanyang kahinaan. Naalala ko yung bayang Israel, nung lumalaban sila kay Goliath, nagtatago sila sa bato. For many days ay sila ay tawag ng minamak o yung tinutuya ni Goliath. Maglabas kayo ng representative nyo para kakalabanin ako. Yung mga Israelita nagtatago sa bato, natatakot. Naalala ko nung nagpadala si Joshua ng 12 spies doon sa bayang Kanaan upang puntahan na yung pinangako ng Panginoon sa kanya. Nung nag-report sila, bumalik sila kay Joshua at nag-report sila, sabi nga, nung bumalik sila para doon sa pag-report sa bayang Israel, sa bayang Kanaan kung anong itsura nito, sabi niya, maunlad. Kaso nga lang yung mga tao doon ang tatangkad, ang lalaki para lamang tayong tipaklong. Anong report ng 10 espiya? Papatayin tayo doon. Pero anong report ng dalawa? Nila Caleb, ang sabi nga noon, magtatagumpay tayo sapagkat ang bayang ito ay ibinigay na sa atin ng Panginoon. Kaya nga yung kanilang example na maunlad dito, nagdala sila ng isang buwig ng ubas. Na yung isang buwig ng ubas ay binuhat ng 2 tao. Biro mo, ganun kalaki yung ubas nun, ano? Kung ating, ngayon, isang buwig ng ubas, parang 1 kilo ata, no? Yung maliliit. Biro mo, imagine po ninyo, yung isang buwig ng ubas, nung panahon nila, ay buhat-buhat ng 2 tao.
Sabihin, ang lalaki ng bawat piraso ng ubas ng panahon. Ganon siya kaunlad, ganon kataba yung lupa na ibinigay ng Panginoon sa bayang Israel. So, laging nakatingin sa kahinaan. No? Sabi nga daw kapag ikaw ay naglatag ng isang malinis na papel at lagyan mo ng tuldok, hindi makikita ng tao yung malinis na puting papel. Ang lagi nakikita ng tao ay yung madumi, yung tuldok na inilagay mo. Nung pinili ng Diyos si David, ang pamantayan niya ay hindi yung panlabas. Kaya napahiya si Samuel, ang pamantayan ng Diyos ay panloob, hindi yung panlabas. Pinili ng Diyos ay yung kanyang plano at hindi yung ating kakayahan o galing, kundi ang gustong palabasin ng Diyos ay siya yung magaling, hindi tayo. Pumipili siya ng mahina, hindi para... Kasi kapag pumili siya ng magaling, ang nalalantad, ang nabibigyan ng diin, ang nai-exalt ay yung tao, yung kanyang galing. Kundi bagkus sa pamantayan ng Diyos sa banal na kasulatan, pumipili siya ng mahina upang ma-exalt yung galing ng Diyos. Pumipili siya ng mahina upang i-train niya, i-equip niya, pagalingin niya, upang mahayag yung kaluwalhatian ng Diyos. Naalala ko si Paul. Si Paul ay mataas ang pinag-aralan, kumbaga doctorate. No? Pero saan siya isinugo? Hindi siya isinugo sa bayang Jerusalem. Sa Jerusalem, ang church doon ay well-educated ang mga membro. No? Dapat doon si Paul. Kung pag-uusapan ang tungkol sa batas ng Old Testament law, lahat ng pag-aaralan sa culture, education ng Jewish culture, Jewish law, talagang angkop na angkop si Paul sa Jerusalem church. Pero bakit hindi siya inilagay doon ng Diyos? Ang inilagay doon si Pedro, isang mangingisda na maaaring high school graduate lang. Nagkamali ba ang Diyos? Hindi. Tama-tama si Paul sa mga Gentiles, doon siya sinugo. Bakit? Yung kanyang pinag-aralan, yung kanyang training ay sapat upang kung paano siyang makakasalamuha, kung paano niyang iwiwin yung mga Gentiles batay sa training niya. At mahayag yung kaluwalhatian ng Diyos. Sabi nga ni Paul, yung pinag-aralan ko, basura lahat yun . Basura lahat yun. At nung mag-mission ako sa mga Gentiles, ay nahayag yung kaluwalhatian ng Diyos. Si Pedro, walang pinag-aralan, walang kakayahan. Pero in-equip ng Diyos, binigyan ng pangunguna, binigyan ng kapangyarihan, may gift of healing, ginamit sa isang maunlad na kaalaman ng mga kaanib. No? Ganon kahiwaga yung pamantayan ng Diyos upang mahayag yung kanyang kaluwalhatian. Si Gideon, nung makita ng Diyos sa sabing ganon, sa verse 12, nagpakita sa kanyang anghel ni Yahweh at sinabi sa kanya, sumasa iyo si Yahweh, magiting na lalaki. So nakita ng Diyos si Gideon bilang isang mighty warrior. Ang tingin naman ni Gideon sa kanyang sarili, insecure. No? Nakita ng Diyos na si Gideon na isang taong malakas para sa Panginoon. Nakita ng Diyos na si Gideon na isang deliverer. Mangunguna siya para sa kanyang bayan. No? Sabi nga sa 1 Corinthians chapter 1 verses 27 to 28, subalit pinili ng Diyos ang mga naturingang hangal sa sanlibutan upang hiyain ang marurunong at pinili niya ang mga naturingang mahihina upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga pangkaraniwang tao, mga hampas lupa at mga mahihina sa sanlibutan ito upang ipawalang saysay ang mga kinikilala ng sanlibutan. Sabi sa English version, but God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. God chose the lowly things of this world and the despised things and the things that are not to nullify the things that are. Sabi ni Paul sa Philippians chapter 4 verse 13, ang lahat na ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Hindi dahil sa kanyang galing.
Hindi dahil sa spiritual gifts, hindi dahil sa galing niyang mag-sermon. Si Paul ay isang orator. Si Pedro ay isang orator. Pero dahil gumaling sila, hindi dahil sa kanilang sariling kakayahan. Kundi in-equip sila ng Diyos, pinili sila kahit na sila'y mahina, may kapintasan, at ginamit upang mahayag yung kaluwalhati ng Diyos. Kaya sabi ni Paul, ang lahat ng ito'y mapagtatagumpayan ko, ang lahat ng ito'y magagawa ko, hindi dahil sa sarili kong kakayahan, kundi dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Kapag inangkin natin yung glory, baka matulad tayo kay Herodes na inuud. Baka matulad tayo kay Nebuchadnezzar na kung saan ay 7 taong siyang nagkaroon ng, siya ay humaba yung kanyang kuko, humaba yung kanyang buhok, at kumain siya ng damo, 7 taon. No? Pinagpapalagay, nagkaroon siya ng 7 years na Alzheimer's. Pero pagkatapos noon ay ginising siya ng Panginoon upang mahayag yung kaluwalhatian ng Diyos. Merong layunin ng Panginoon sa atin. Kung atin titignan the New Testament ng mga lingkod ng Diyos, si Peter. Si Peter ay isang impulsive. No? Matapang. Pero makikita natin nung siya'y nagministeryo, ay nandun yung pagpapakumbaba, nandun yung pagpapasensyoso, at siya ay ginamit ng Panginoon upang kumalat ang iglesia. Si Thomas, bagamat siya ay mapag-alinlangan, nag-aalinlangan siya dahil gusto niyang proteksyonan ng kanyang sarili sa mga disappointment ng buhay. Pero makikita natin si Thomas ay ginamit ng Panginoon upang kumalat ang salita ng Diyos. Si John ay isang taong emotional, merong mga emotional struggle. Kaya siguro malapit siya kay Jesus Christ inaalalayan ni Jesus Christ Dahil emotionally ay merong struggle si John. Si James and John, sabi nga, pinangalan ng Sons of Thunder, na kung saan madaling magalit. No, nakakita na ba kayo ng mga taong magagalitin? Konting gibot lang galit kagad. No? Huwag mo sikuhin yung katabi mo. No? Diba, no? Konting gibot lang, magagalitin na. No? So, pero ginamit ng Diyos. Yung ganitong mga karakter, ginamit ng Diyos upang mahayag yung kanyang kaluwalhatian. Si Matthew ay nakaranas siya ng social rejection. Trauma para sa kanya. Isa siyang tax collector, kinamumuhian ng komunidad, maaaring isolated siya, at siya ay tinaguriang Judas Barabas. No? Binumin trauma na yun, Pero nung naranasan niyang tinanggap siya ng Panginoon, tinawag siya. Ginamit si Matthew upang mahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. Si Simon, no? Si Simon, isang revolusyonaryo yan Yan yung ugali ni Simon, no? Na kung saan ay makikita natin, pero ginamit ng Panginoon. Sa ating kapanahunan, lahat tayo ay tinawag ng Panginoon. Ang bawat isa sa atin ay dinala dito sa Harvest Family Church. Merong layunin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Meron tayong kapintasan. Walang perpekto dito, no? Kaming mga nagsesermon at lolobin ng Diyos, mga itatayo ng Diyos sa pulpitong ito. Lahat tayo merong kapintasan. Kasi kung ang Diyos ay tatawag ng perpekto, hindi mahayag yung kaluwalhatian ng Diyos. Bagkus tumatawag ng Diyos ng mahina upang mahayag yung kaluwalhatian ng Diyos. Amen? Pangalawa po ay makikita natin yung tinatawag na God's presence makes the impossible possible. Gumagamit siya ng tao to do extraordinary things, ng ordinaryong tao, at God's presence makes the impossible possible. Sabi sa verse 16, sinabi sa kanya ni Yahweh, makakaya mo ito sapagkat tutulungan kita. Matatalo mo mga Midyanitang ito para kang lumaban sa isang tao. Gamitin ko yung sinabi ni Zacharias chapter 4 verse 6. So he said to me, this is the word of the Lord to Zerubbabel, not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord Almighty. Ang tagumpay ay hindi makakamit sa pamamagitan ng lakas ng hukbo o sariling kapangyarihan, kundi sa pamamagitan lamang ng aking espiritu. Okay. Alam natin yung story ni Gideon. No? Approximately, yung mga Midianites, combined with Amalekites at saka mga tao sa east, ay composed ng 135,000 soldiers. Ganong kadami.
yung kalaban ng Israel during that time. 135,000 soldiers. Ang Israelite soldiers nung panahon ni Gideon ay 32,000 soldiers. Laban sa 135,000. Ang ginawa ng Diyos, ginawa niyang 22,000. Binawasan pa, no? Versus 135,000. Tapos pinaliit pa yon ng ginawang 10,000 versus 135,000 soldiers. Tapos sabi pa ng Diyos, ang dami nyo. Biruin mo, no? Ang dami nyo. Nadamihan pa ang Diyos sa 22,000 to 10,000 versus 135,000 Amalekites and Midianites. Sabi ng Diyos, ang dami nyo. Baka sabihin nyo, kaya kayo nanalo kasi ang dami nyo. Ganun ang labanan nun eh. Paramihan. Kapag marami kayo, sigurado panalo kayo. Hindi galing ng sandata yun eh, kundi paramihan. Sabi ng Diyos, kapag madami kayo, baka sabihin nyo, nanalo kayo dahil sa dami nyo. Parang siya sabi niya, kaya ka nagtagumpay kasi magaling ka. Kaya ka umunlad kasi magaling ka. Hindi ganun eh. Kaya ang nangyari, ginawang 300 versus 135,000 soldiers. Imposible. Di ba? Imposible yun, 300. Ang ratio nun is 145 soldiers kada isa. Yun ang ratio. Di ba? Lalabanan ng isang sundalo, yung 145 na sundalo. Eh, 10 lang, awakan ka nun eh. Tapos ka na eh. Di ba? Kaso ang lalabanan mo, 145 sa isang sundalo. Ganun, ano? Imposibleng bagay. Pero ang sabing ganun, kayang gawin ng Diyos na imposible. Sabi nga, don't look to the bigness of your need. Look to the bigness of your God. Sabi ng isang quotation. Don't look to the bigness of your need. Look to the bigness of your God. So, isang bagay na kung saan ay makikita natin na kung saan ay gumagamit ng Diyos ang ordinaryong tao at gagawin niyang posible ang mga imposibleng bagay. Yun yung ipinagmalaki ni David, no? Sabi niya, matatalo kayan si Goliath. Bakit? Merong stepping stone, merong mga maliliit na karanasan. Kaya naumunlad yung kanyang pananampalataya. Nanalo ko sa oso, nanalo ko sa leon. Mahirap yun, ha? Ikaw mag-isa ka lang, lalabanan mo yung leon. Sa daga nga lang, tumatakbo tayo eh. Sa ipis lang, tumatakbo tayo, di ba? Ipis lang, tumatakbo. May tumatakbo sa ipis eh. May tumatakbo sa daga eh. Di ba? May tumatakbo sa gagamba. Di ba, no? Pero biri mo, si David lalabanan ng isang malaking oso. Kung i-imagine natin yun at makakita tayo ng original na oso, imposible yun, pero nagtagumpay siya. Humarap siya sa leon, nagtagumpay siya. Sabi niya, magtatagumpay din ako dito. Alam mo kung anong tumalo lang sa kanya? Nanalo siya sa external battle, pero yung internal battle, nanalo siya sa external Goliath, pero yung internal Goliath, dun siya natalo. Tandaan natin, nasa spiritual battle tayo, no? Ang Diyos naglalagay ng mga trial sa atin para tayo i-build up, para tayo hubugin sa Christ-like character. Ang diablo, ang kanyang purpose kung bakit nagbibigay sa atin ng temptation, para tayo i-destroy. Nagbigay ang Diyos ng trials kay David, nagtagumpay siya sa Goliath. Pero yung internal Goliath niya, dun siya nagapi. Ano yun? Nung nakita niya si Bethsheba. Diba? Nakita niya si Bethsheba. Walang muwang si Bethsheba. Hindi naman siya inaano ni Bethsheba. Walang threat kay si Bethsheba sa kanya. Bagkus nung makita niya, idle moment ng kanyang buhay, namamasya siya doon sa kanyang hardin, wala siyang ginagawa, idle. Yung kanyang life, spiritual life, nakita niya si Bethsheba, naakit siya. Yung last, yung Goliath doon sa kanyang sarili, yun yung gumapi sa kanya. Na kung saan gumawa siya ng conspiracy, gumawa siya ng kaparaan para makuha niya si Bethsheba at ipapatay yung asawa ni Bethsheba. No?
Maaari tayong magtagumpay sa external Goliath, pero nais din ng Panginoon na magtagumpay tayo sa ating internal Goliath. Ibinibigay ng Panginoon yung mga pagsubok na ito upang tayo hubugin at meron tayong maikwento. Magamit tayo ng Panginoon para magpalakas ng ating kapwa sa panahon ng kanilang mga pagsubok. Pinapayagan ng Diyos na maharap tayo sa mga tukso na lalang ng kaaway. Pinapayagan tayo. Ngunit nandun yung pangako ng pagtatagumpay upang marami tayong maikwento na pwedeng magtagumpay din yung ating kapatid sa pananampalataya. Alam niyo po, nung ako'y madestino sa Hermosa, sa Almacen, alam nila pastor yun, no? Daughter Church ng Orani. Na-assign ako doon year 2002. 24 years old ako noon. Ang destino noon si Pastor Romy Castro. Papalitan ko siya. Punta ako ng alas 7 ng umaga, tulog ako, buhay pa noon si D.S. Nuki. Pastor, ano ba pangalan ni? Margarito Nuki. Ayan. So, punta ako sa Orani, tulog ako doon, tapos punta ako ng umaga sa Almacen. Pagpunta ko doon, may sumalubong kaagad na babae, no? 18 years old. 24 years old ako noon. Sabi niya, Pastor, doon na kayo magtanghalian sa bahay. Kapitbahay lang ng simbahan ng Almacen. Ang sabing ganun ni Pastor Romy, hindi naman kumikibo si Pastor Romy. Sabi ni Pastor Romy, sige, doon ka na kumain. Hindi pala membro yun. Yung kapitbahay ng simbahan. Kala ko naman membro. So, kumain ako doon. So, nag-interview sa akin. So, ako naman, sagot na ng sagot. After 1 month, alas 9 ng gabi, may kumakatok sa bahay pastoral ng Almacen. Ang sabi niya, Pastor, pwede ba akong magpa-counseling? Ako lang yung mag-isa sa bahay pastoral. So, ang sabi nga, pwede mang magpa-counseling tapos pwedeng habang nagka-counseling umiinom ng kape. So binuksan ko yung pinto. Hindi ko alam na ganun yung itsura niya. Naka-90s siya. Na pumasok siya sa bahay pastoral. Sabi ko, anong gagawin ko ngayon? Nandito na sa kapilya. Kasi bukas ang gate ng kapilya. So ang nangyari, verbal and anuman ang kanyang ginagawa. So sa madaling salita, to make the story short, tinutukso niya ako nung panahon na yon. Ang panalangin ko nung panahon na yon, Lord, bigyan mo ako ng lakas sa mapagtagumpayan ito. No? Kaya, totoo yung tumatalon sa bintana eh. Napatalon ako nun sa... Napatakbo ko nun sa bahay pastoral. Sinarado ko yung pinto, tumakbo ko. Pumunta ako sa kapitbahay ng membro. Sabi ko, tulungan niyo ako kasi merong babae dun sa bahay pastoral. Pwede ba samahan niyo akong bumalik? Tapos pwede ba nang kausapin natin na umuwi na sa kanyang bahay? No? Verbally, marami siyang mga sinasabi sa akin. Ayoko na sabihin, kaya or pangit yung mga terminong kanyang binanggit. After 6 months, meron namang dumating from Finland, kapitbahay, El Shaddai. El Shaddai yung kapitbahay. So from Finland, isang 24 years old ako, isang 32 years old. Ang sabi nga nun, inoperan ako ng fiancé. Fiancé, sabi nga nun, kapag napunta ka sa Finland, uunlad ka, matutupad yung pangarap mo, matutulungan mo yung pamilya mo, pero kailangan fiancé tayo. Girlfriend ko nun si Ismail, nung panahon na yon. Buti lang hindi ako binirek nung panahon na yon. Sigurado nasa Finland ako. Hindi kalooban ng Diyos yun, no? Ang kalooban ng Diyos ay mapangasawa ko yung aking asawa. So, yun, ano? So, yun yung mga karanasan, no? Marami pang mga karanasan. So, bakit ko sinasabi ito na kung ako pinagtagumpay ng Panginoon sa temptation, lahat ng Kristiyano pwedeng magtagumpay sa mga tukso ng kaaway, sa lalang ng kaaway, no? Hindi imposible, bagkus posibleng mangyari. Ano man yung ating kahinaan, pwede mong mapagtagumpayan yung kahinaan. Ano man yung pagsubok na ating kinakaharap, pwede tayong magtagumpay. Ano man yung ating sitwasyon. Ordinaryong tao, ano man yung ating kinakaharap. Hindi tayo karapat-dapat, pero si Jesus Christ ay namatay doon sa krus para sa atin. Hindi tayo karapat-dapat, pinatawad tayo. Naranasan natin yung biyaya. Ano man yung ating sitwasyon ngayon, magtatagumpay tayo. Amen? Ano man yung ating pangarap,
para sa kalooban at kapurihan ng Panginoon ay mapagtatagumpayan at maaabot natin sa kanyang kalooban. Kung ito man pangarap natin imposible, magiging posible para sa kapurihan ng Panginoon. Nawa katulad ni Gideon sa ating kapanahunan, huwag nating tignan yung ating kahinaan. Tignan natin na, hindi ko kaya to. No? Kaya natin. Amen? Sabi nga nun ni, sino ba yung DOH no, na lagi niya sinasabi, let's do it. Si Flavier, di ba? Parable of the Barrio. Lagi niya sinasabi, let's do it. No? Huwag natin tignan yung ating kahinaan, yung ating anuman yung maliit na tinitig natin sa ating kakayahan. Gagamitin tayo ng Panginoon sa ating karakter, sa disenyo sa atin ng Diyos upang mahayag yung kanyang kaluwalhatian. Tayo pong lahat ay tumayo. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Maraming salamat kahit na kami mahina, ay inyo pong pinalalakas. Kahit na wala kaming kakayahan, ay inyo po kaming sinasanay upang magamit. Salamat po sa pagkatawag sa amin upang gumawa ng paglilingkod, Panginoon. Na ang paglilingkod na ito hindi para sa aming kapurihan, kundi sa inyong kaluwalhatian. Nagpapasalamat po kami na sa pamamagitan ni Kristo ay kami inyong naging anak, naging kaibigan, na sa pamamagitan ni Kristo ay malaya kaming makalalapit sa iyo at makakatawag ng Ama, Ama. Maraming salamat, Panginoon, sa pribilehiyo na makapaglingkod. Nawa po ay patuloy na ang lagi naming sagot, Panginoon. Ang aming pagtugon ay oo para sa iyong kapurihan. Hindi namin maging excuse, Panginoon, ang aming pong pagtingin ng kahinaan sa aming sarili. Bagkus ang aming pong maging sagot ay para sa inyong kaluwalhatian. Panginoon, pagpalain mo po ang aking mga kapatid na ito na sa aming karakter at disenyo mo sa amin, Panginoon, ay magamit kami para sa iyong kapurihan. Sa aming pamilya, sa aming mga pinagtatrabahuan, sa komunidad na aming ginagalawan. Kami po ay inyong ambassador. Kami po, Panginoon, ay inyong gagamitin, katulad ni Gideon. Gagamitin mo, Panginoon, upang mahayag ang inyong kaluwalhatian. Sa gitna ng aming pong mga kahinaan, sa kabila ng aming mga kahinaan, ay mahayag ang inyong kaluwalhatian. Purihin ang iyong banal na pangalan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.